Tara, mag-bake tayo ng banana loaf. So, eto na yung mga ingredients na kailangan nating gamitin. Hindi ko na iisa-isahin ha, marunong naman kayo magbasa. Pag di nyo nasundan, i-pause nyo lang ang video. Anyways, isa ito sa mga pinaka-favorite kong i-bake kasi madali lang ang procedure at ang mga ingredients nito. Actually, parang maghahalo-halo ka lang ng mga ingredients. From wet ingredients to dry ingredients. Ayan, uumpisahan na nga natin siya sa wet ingredients. Yung egg, yung milk, yung vegetable oil, yung vanilla extract, basta lahat ng wet ingredients, paghahalu-haluin nyo lang. Napakadali lang nito lalo na kung susundan mo tong video na to. Take note, huwag nyo i-overbeat. Siyempre, after ng wet ingredients, isusunod naman natin ng mga dry ingredients. Yung mga all-purpose flour, sasalain muna natin yan kasi baka merong mga buo-buo. Tulad yung nakikita nyo sa baking soda, nagkaroon ng buo-buo. Katulad nun sa wet ingredients, paghahalu-haluin lang ito. Yung choco chips nga pala nito, half lang muna yung ilalagay nyo, pati yung sa nuts. Kasi mamaya, itatoppings pa natin sa ibabaw yung kalahati. Pag wala na kayo nakikitang harina, itigil nyo na yung paghalo. Aluminum pan yung ginamit ko dito. Take note, wag nyong pupunuin yung lagayan kasi aalsa pa siya. Isaset natin yung timer in 20 minutes for 165 Celsius. Anyway, na-preheat ko na yan for 10 minutes. Ayan, after 20 minutes, nakikita nyo naman na medium brown na siya. Ilalagay na natin yung half ng choco chips at yung nuts. Then, ipuproceed na natin siya for 30 minutes, 165 degrees Celsius again. Ayan na siya for 30 minutes. Then, ito-toothpick test natin siya. Pag wala na sumama sa toothpick, ibig sabihin, ready to serve.